Siyempre, ano ang ating pag-uusapan ngayon na Bien? Ano itutuloy natin? Ito na, itutuloy ko na para hindi na tayo maubusan ng oras. Ang ating hashtag HQOTD ay ito. Ako po ay isang OFW at may problema po kami ngayon ng aking asawa na nasa Pilipinas. Nice. Ngayon po, nais na po namin mag-file ng annulment. Ay. Paano po ba namin ito ifa-file? May expiration ba ito dahil ako po ay isang OFW? Okay. Yung proseso ng annulment kasi, depende Annulment. Annulment ito, Okay. Annulment. Ayaw na talaga. Kahit na, Hindi na pag-uusapan. kahit na legal separation, almost the same naman yung procedure. Proseso. Yung pagkakaiba lang ng legal separation, upon filing of your petition for legal separation, walang gagawin ng court for 6 months. Ito ang tinatawag na cooling off period. Okay. So, yung cooling off period, bibigyan yung mag-asawa ng chance, baka magkabalikan pa. So, ito ang tinatawag na 6 months period. But this cooling off period requirement is only applicable sa legal separation. Sa annulment, sa nullity of marriage, walang ganon. Walang 6 months. Walang 6 months. Ibig Pwede na sabihin, mag-file, baka pwede na yung service of summon kasi kailangan ng service of summon. Service of summon, it means papadalahan ang ex mo ng subpoena, then copy ng petition para mabasa niya, para mag-file siya ng answer. Okay. But make sure, sabi mo kasi, kaming mag-asawa. Yes. Ang sagot ko doon, bawal ang sabwatan sa annulment of marriage. Bawal yon. Kung mapatunayan na may sabwatan kayong dalawa, madidismiss ang kaso. That's why nga, if you file your nullity of marriage or annulment of marriage, ang unang gagawin ng court is i-refer yung kaso ninyo sa fiscal. Anong gagawin ng fiscal? Mag-iimbestiga siya kung may sabwatan ba? Una. Pangalawa, yung evidence na pinipresent ninyo may fabricated ba? O gawa-gawa lang? So may investigation. Kung napapatunayan na may sabwatan kayong dalawa, dismiss ang kaso. Teka muna, i-qualify muna natin yung sabwatan. Attorney. Anong klase yung Kasi sabwatan? kadalasan, pagka nagkasundo na maghiwalay, mutual, mutual decision yun. ng dalawa yun. Bawal yan sa annulment. Bawal. Dapat yung isa manatiling in love. Ganun ba yun? Hindi. Or manatiling umaasa? Kung may sabuhatan man kayong dalawa, nagkasundo man kayo na mag-file ng annulment, kailangan sa inyong dalawa lang, not on paper. Kasi kung kayong dalawa, for example, Pedro versus Maria. Kailangan Pedro versus Maria. Hindi pwedeng Pedro and Maria versus sino ba yan? Di ba? Pedro versus Maria. Hindi pwedeng Maria and Pedro versus sino yung file natin? So parang parang magkahiwalay yung suspect at saka victim. Dapat sila lang talaga Kung may sabwatan kayo lang, huwag nyo ilagay sa paper. On paper, bawal lang sabwatan. That's why nga, bibigyan ang ex mo ng pagkakataon na mag-file ng answer kung pwede. Pwede siya mag-file, pwede hindi. Kung may sabuhatan man kayong dalawa dyan, hindi huwag kayong mag-file ng answer doon. Ibig sabihin, para mas mabilis lang kaso. Ibig sabihin, attorney, yung isa lang sa inyong dalawa, doon sa mag-asawa, ang dapat mag-file. Mag-file. Isa lang sa dalawa yun. Ang tanong dyan, yung lalaki nasa Pilipinas, yung babae nasa ibang bansa. For example, kung yung lalaki ang nag-file ng annulment, walang problema yun. So mag-file siya, pipirmahan niya yun, yung annulment niya, i-file niya sa court, ipanotarize niya, tapos. Then, of course, yung asawa nasa ibang bansa, publication. Okay. I-publish yung newspaper as a service of summon. Ang problema, pag yung nasa ibang bansa ang nag-file ng annulment. Ayan, So, paano mag-file ng annulment? Anong unang gagawin? Ang tanong dyan, pwede ba mag-file ang isang Pilipino na nasa ibang bansa ng annulment? Kahit nasa ibang bansa siya. Ang sagot dyan, oo, pwede. Okay. Saan niya ipa-file, attorney? Oo. Of course, mag-contact siya ng isang abogado. Okay. Pag na-contact siya ng abogado, may gagawa ng petition. Pag gagawa ng petition, i-print doon sa, for example, nasa Japan siya, i-print doon sa Japan, pirmahan niya doon, ipanotarize niya sa Philippine Embassy doon. Okay. Pero dito pa rin ipa-file. Pagkatapos niya notarize sa Philippine Embassy, ipadala na lang dito. Then dito i-file yun. Parang ganun lang. Okay. So, ibig sabihin, hindi naman kailangan physically nandun siya habang ipa-file. Yes, but kailangan siya mag-appear isang beses, dalawang For beses. the hearings For the hearing. na. For the hearings. But for purposes of filing, hindi na kailangan siya mag-appear dito. Ganun yan. So, kunyari, parang palalabasin na dumating yung summon. Yes. Pag dumating yung summon, sabihin lang ng OFW, Ganun. kasi bawal na sa buhatan. Kailangan ka na ng reaction. Kunyari. Hindi ko alam. Kunyari,
sabi, oh my. Ay, wala mo Hinihiwalayan alam. na ako ng asawa ko. Ayaw niya sa akin. Tutuusin, it's a mutual decision. Di ba? It's a Yes, mutual yes. decision na, pero bakit ganun, attorney? Kasi in the Philippines, wala tayong tinatawag na divorce by agreement. Okay. Wala yun. Oo. Ang sa atin lang is annulment, nullity of marriage based on the grounds provided by the law. So kailangan yung mga grounds sundin natin. Bawal ang sabuatan kasi marriage under the Philippine law is sacred thing. It is an institution itself. So it means kung kayong dalawa lang sabuatan doon, kasi in marriage kasi, hindi lang yung babae at saka yung lalaki ang nagpakasal. This is a tripartite agreement. Babae, lalaki, Gobyerno. at saka yung government. It means kung kayong dalawa lang sabuatan, hindi pwede may government pa. Pero dun, yung technicality, attorney, ibig sabihin, kaya kong hiwalayan. For example, ako ang nandito sa Sa Pilipinas. at yung asawa ko OFW, kaya kong mag-file kahit na hindi niya alam? Actually, through publication. At doon niya malalaman. Possible, hindi niya alam. Kasi sino ba na nagbabasa ng newspaper? Yeah. Yung subpoena mo, pwede naman, pwede yung subpoena kasi pwedeng personal, service Okay. of someone. Okay. Pangalawa, pwedeng through representative. Kung wala ka doon, yung anak mo, ibigay yung subpoena. Or pangatlo, kung wala kayo doon, publication. Newspaper. Sino ba ang nagbabasa ng newspaper? Wala. O wala naman ganun eh. Sa Facebook na lang. hindi ba pwede Hindi, yun? sa Hindi na batas public tatlo lang. Wala naman nakalagay Online. subpoena. Wala naman na ganun eh. Kailangan newspaper of general circulation. Pero totoo yung But sinasabi ko, please Tony, take no? note. Yung, Basta in annulment, hindi po pwede na mag-file ka ng ikaw lalaki, mag-file ka ng annulment. Tapos si babae, Magpa-file. pipirmahan niya. Walang ganun. Yung mga perma-perma na pinag-uusapan natin, divorce lang yun sa mga Korean telenovela. But, so hindi totoo yan na, sige, mag-file ako ng annulment, pipirmahan mo ha, hindi ganoon kasi bawal ang sabuatan sa annulment. So hindi po pwede magsabuatan kasi ay, teka muna, yan ang problema ni Jericho at saka ni Angel Lux. Kaya Pirma-pirmahan nga yung annulment eh. Oo. Sa legal wife, di ba? Sabi ko na nga ba? So yung legal wife na yan, Legal wife mali yan. pala. Mali. Mali yan sa batas. Pirmahan mo na, nagkakaiyakan pa nga sila. Sige na, pirmahan mo na para maghiwalay na tayo, Tapos, ganyan. iiyak si Angel Lux. Pirmahan ko na. Masakit man sa ako. Pipirmahan ko na. Napaka-dramatic. Mahal na mahal kita. I have to let you go. You know, loving someone is to let go of that someone. Ay, may ganon. Ang hugot ah. That is the true love. Di ba? So, hindi totoo yun. Hindi totoo yan. Kasi in real life, Napakalungkot. bawal ang sabuatan. Hindi pwede na, sige, divorce tayo, permahan mo, tapos na. Divorce na. Hindi ganun. Kasi we have no divorce in the Philippines as a general rule. Okay, but of course, explain ko yan in our next episode na may divorce sa Philippines. No, but huwag mo na ngayon kasi our topic is about procedure. So yun ang gagawin natin. Pagkatapos, ang tanong dyan is may expiration ba? Mag-file ng annulment, legal separation, gano'n. Pag annulment i-file mo, 5 years. 5 years kailangan i-file mo na from your celebration of marriage. For example, one of the grounds ng annulment of marriage is physically incapable to consummate marriage. Ano ba yan? Yung, di ba yung hindi na wala lang flag ceremony. Para hindi bastos pakinggan. Ganun. Para may comments sa'yo yung mga netizen. It means, ikaw babae, you have 5 years to complain. May 5 taon ka magreklamo na yung asawa mo hindi na kahit anong gawin mo, kahit anong pitik-pitik mo dyan, wala Hindi talaga. naman natatayo ka na ngayon. Magpipitigin mo ako. Hindi na. Hawakan na lang siguro. Pero naman pitigin ako. Pitik-pitik. Basta hindi na nagpa-flag ceremony. Oo, nun. Ayan. Yung mga babae, by 5 years. 5 Meron years. kayong 5 taon. 5 taon. 5 taon na magreklamo. Okay. Okay. File ng annulment. Kailangan, ito masakit na katanungan. Kailangan ba ito ng katibayan? Of course, kailangan katibayan. Oh my gosh. Oo. Ba't hindi naman kailangan na talaga pahubarin mo yung lalaki doon sa court? Tatanong ko sana, kailangan ba ng ano? Doc, picture. Hindi ganun. Paano ba nag-check yun? Medical expert. Medical expert's opinion. Oh, yes. Expert's opinion. Yung mga comedy sa mga movies dyan na kailangan maghubad doon, then yung judge, titignan ng judge. Hindi totoo yun. Then anong gagawin ng judge para kung totoo ba yung hindi na tumatayo? Joke lang yun, comedy movies yan. Pero ang totoo, medical certificate. Medical certification. May nag-check yan. Yung sobrang, yung imagination natin, sobrang-sobra. Akala natin, pahubarin doon, tingnan ng judge. Of course, hindi talaga tatayo yan, lalo pag judge na masungit. Kunyari, sabihin nun dyan, Naghintay siya ng matagal. Teka nga, isang
Hindi na tumawa. Walang reaksyon. Wala talagang reaction. Natakot eh. And parang, yung sinasabi mo kanina, balikan ko lang kanina, attorney, yung 5 years, Oh, yes. meron kayong 5 years? Yes, magreklamo. Kailan magsisimula yung first year? On the day of the celebration of marriage. Okay. So may 5 years ka. Pagkapakasal, bilang kayo ng Oo. 5 years doon, pwede Yun yan. kayong Pag mag-annulment. annulment. Mag-annulment. Pag legal separation, for example, yung lalaki mong asawa naging bading, Okay. 5 years din. On the day of the occurrence of the cause. Hindi on the day of the celebration of marriage. Kasi ang legal separation, yung grounds, maging present yun after the marriage. Kumbaga kung kailan lang siya Na-discover. nagladlad. Ayan. Na-discover mo, Oo. 5 years. 5 years. Pwede ka mag-file lang. After 5 years, tapos Tapos na. It means pinatawad mo na sila. Naku, Ah, iba. ano? Oh, yun Oo yan. eh. O so, ibig Pero- sabihin yung mga nagsasama na ng 6 years, ala, ng chance. Wala nang chance. ganun Pero, ba, pag nullity of marriage on the grounds of psychological incapacity, parang- walang expiration. Okay. Kasi pwede rin yun ang effect niya, di ba? Pag Pwede rin yun ang bigamous marriage, walang expiration. Oo. So, yun yan. So, ibig sabihin, attorney, dun sa first 5 years Ayun? nyo, masaya kayo. Yan. Tapos, honeymoon na-discover pa yun mo na mga 8 years na kayo, na medyo hindi na maganda yung relasyon yung dalawa. So, yun, nullity na yun. So, Hindi pwede na siya annulment. mag-file lang psychologically, based on psychological Oo, incapacity. pero mag-fall siya sa nullity na. Nullity of marriage na yun. Hindi na annulment. So, paikot-ikot lang yun. Yun yan. Pag-ibig. Teka muna, balikan lang natin yung habang may time pa, no? Balikan Ayan, lang natin yung proseso ng Ng annulment. yung annulment lalo na yung sa OFW. Yan, Yung oo. OFW. Ano magiging proseso pag kailangan ilathala? no? Okay. Kailangan Of yung course, publication. may tinatawag pa tayong psychological exam. For example, based on psychological incapacity ang file natin. So, Yun yung grounds. kailangan natin ng psychologist. Okay. So, i-examine ka ng psychologist, i-interview ka. Normally, ang ginagawa ngayon online na, mga interview, may exam, online Okay. lahat. Malalaman yan, agad. yan. But you need to sign the petition for annulment of marriage or nullity of marriage. Of course, nasa Japan ka, for example. Pupunta ka sa Philippine Embassy doon. Ipa-notarize mo. After it is notarized, ibalik mo sa abogado mo para i-file mo yung annulment of marriage dito sa Pilipinas. Oo. So, parang alam mo na may psychologically something, kailangan yung effect niya nasa iyo na magfa-file. Kahit Actually, na wala yung pinoproblema mo dito sa Pilipinas. Physically, hindi mo siya nakakasama. Actually, when you say nullity of marriage on the ground of psychological incapacity, kasi lahat ng kaso, as a rule, no one goes to court with unclean hands. Ang ibig sabihin doon, if you are the petitioner, ikaw magpa-file ng kaso, normally, dapat ikaw yung walang kasalanan. Dapat ang may kasalanan, yung kalaban mo. Kasi no one goes to court with unclean hands. As a general rule, except annulment of marriage. Pag nullity of marriage based on psychological incapacity, pwede ka mag-file ng kaso on nullity of marriage on the ground, ikaw ang may problema. Ikaw ang may problema. Pwede rin mag-file ka ng nullity of marriage on the ground na ikaw ang may problema. Yung asawa mo. So pwede mong... Pwede, kayong dalawa ang may problema. So pwede mong sabihin na in the absence of my wife or my husband, na Ako how na. many years na hindi na siya umuwi, ito ngayon ang epekto sa akin. Hindi, pag we say psychological incapacity, kailangan present yun, yung yung utak mong ganon, present yun on the day of the celebration of marriage or before the celebration of marriage. Okay. Hindi yung after 5 years Ay, o hindi yung sa yun. loob ng 5 years. Yung mga grounds na yun, yung sinasabi ko na present after marriage, legal separation yun. Okay. Kasi kailangan i-prove natin na yung utak mong ganon, you are a pathological liar, narcissistic, present yun even before the marriage. Even Okay. before the marriage. Even before the marriage. Naranasan. But, sabi ng Supreme Court, yung bagong kaso, okay? Sabi ng Supreme Court, you may be psychologically incapacitated, ikaw lalaki, you may be psychologically incapacitated in relation sa wife mo, but hindi sa ibang babae. It means yung decision yung dalawa, for example, may decision. Kumikirida yun. Example, kayong dalawa. Hindi, may ganun kasi na yung lalaki, Kirida yun. yung utak niya, normal, kung pupunta siya sa ibang babae. Pero kung sa asawa niya, parang may problema yung utak. May problema siya sa asawa niya. Pero pag sa ibang babae naman, naman siya. Wala siyang Normal problema. naman Normal siya. Oo. So, yun ang sinasabing psychologically incapacitated. Yung attorney, pwede ba maging grounds yun, yung effect
yung asawa ko for how many years na hindi umuuwi. Oo. Yun ang effect niya sa akin. Kaya kayo may Hindi problema. yan ground. Kasi sabi ng batas, when psychologically incapacitated, it must be present before the marriage, during the marriage, and after the marriage. Yung sinasabi mo, after the marriage lang, yung After the epekto lang marriage. yun. Oo. But kailangan kasi pag psychologically incapacitated, present yun before the marriage, Before, during the on, marriage, and after the marriage. Pag Tatlo, pag dapat. sinasabi mo bang during the marriage, kailangan nandito yung babae? Yeah, we say during the marriage, kailangan ito yung ugali niya nung kasal sila. Pag sinabing kasal, kailangan magkasama? Oh, yes, of course. Okay. Yun, kasi Not necessarily OFW na Hindi. after, siguro mga 6 months, malis na siya, Mali. gano'n. Hindi, kasi when say kasal kasi, nagsasama kayo, pwede naman nagsasama kayo kahit nandun kasi ibang bansa. I'm not saying Yes, about yes, yes. physically nagsasama. Pwede naman emotionally nagsasama. Oo. Okay. Yun okay. yan eh. So, ibig sabihin, kahit na ikaw, nasa ibang bansa ka, yung asawa mo nandito sa Pilipinas, you are still married. Correct. You're still married. So, because na malayo kayo, may problema yung na iba yung utak mo, pwede yung grounds for psychologically incapacitated, but only i-prove mo na yun talaga ang ugali ng asawa mo before the marriage, during the marriage, pero nalaman mo after the marriage na. Na nagbago na. Okay. Pero na-discovered mo na yun pala yung ugali niya, narcissistic pala siya, mas mahal niya yung sarili niya, mas masaya siya sa kaibigan niya, sa kabit niya kaysa sa'yo, nalalaman mo yan after marriage na, but actually, based on the psychological exam, malalaman niyan, even before marriage pala, present na palang ganung ugali niya. May narcissistic problem pala siya. Kumbaga, hindi lang intensified, O attorney, kasi may, hindi kayo may kasama. borderline behavior pala siya. Or may antisocial behavior pala Ayan. siya. Eh, tama yung kanta. Anong nangyari? Anong nangyari sa ating Anong dalawa? nangyari? Nakakalungkot naman siya. Yung ganyan, attorney, kasi syempre, it's a burden pa rin dun sa mag-asawa. Oh, Lalo yes, na yes. dun sa kumbaga, pinaka nasasaktan dun sa dalawa. Yung haba ba ng annulment process, gaano katagal? Hindi siya matatawag, walang definite time. Normally, sa mga kaso ko, may 1 year, may 2 years, may 3 years, depende. Pag nag-oppose yung kalaban, Doon siya nagkamali. hindi naka-move on Oo. yung isa. Di ba bibigyan natin ng sampina? Nag-file siya ng answer, nag-file siya ng motion to dismiss, ano pang mga file niya doon, abot yan 5 taon, 10 taon. Di ang bigat nun. Kasi So, kung pretend- example, may sabuatan kayo, anong gagawin nyo? Kung may ma-receive kang sampina, ganun, huwag mo nang basahin. Hayaan mo na yun. Kaya kasi mag-file. Ni buksan, huwag mong buksan. Oo, mabusan. Oo, ganun. Oo. Oo, ganun lang yan. Return to sender. Diba? Yung ganyan, attorney, paano kapag biglang na-realize nila, parang gusto nila magbalikan ulit? Okay. Can they withdraw? Yes, they can do it. Kasi ang epekto ng annulment, tanggal yung kasal ninyo. Bidata ka na, dalaga ka na. So, pwede kayo magligawan ulit. Pero, pwede Habang kayo, nasa proseso ng annulment. yes, kahit na granted yung annulment, pwede kayong pwede magligawan i-withdraw. ulit. Except legal separation. Oo, Ang legal kasi separation, iba eh. iba. Ang legal separation, for example, granted na yung legal separation ninyo. Anong gagawin nyo? Just execute an affidavit, i-file mo sa court na kayong dalawa, nagkabalikan na. So, yung decision niya, iset aside na. Ganun lang yan. So, hindi na kailangan na mapakasal kasi kasal naman kayo. kaya gabaligan na. Minsan, kailangan lang ng Ako gusto reconcile. ko talaga yung walang Nagkabalikan. maghihiwalay. Pero sabi ng batas, nagkabalikan kayo, so it means yung kasal niyo nandyan pa. Pero di ba, epekto ng legal separation, dissolution of conjugal properties. Yes. Yan. Hindi yun mabalik. Hiwalay na talaga yan. So anong gagawin mo? Kailangan talaga kayo mag-file ng motion sa court na yung conjugal properties ibalik. Parang letting the court decide No. what happened Yes. again. So hindi automatic. Hindi Na pag automatic. nagkabalikan kayo, Okay yung lang conjugal yun, properties okay lang nagkabalikan. Hindi Madali na, ganun. basta Oh, ano na love kayo. conquers all. Yes, basta nagkabalikan kayo at Even okay na kayo time. pareho. Even Correct, time, it diba? heals naman. Okay, wala na tayo masyadong oras. Magbe-break na muna tayo sa magbabalik natin. Tuloy pa rin po usapan natin dito lamang sa Legal Minds! Huwag po kayo alis.